Okay, welcome po sa inyo na mga nakikinig bago man kayo o matagal na. So last week, ang napag-usapan natin ay... Ano napag-usapan natin last week? Mga wala daw utak, yung Okay. mga Galatians. Bakit? Kasi daw ay nagsimula sila sa faith, Pero tinatry nilang i-accomplish by works. yung pagiging Christian, gano'n. Ah, O ayan. okay. Bakit kaya? Kasi dahil nga madali nilang tinanggap yung ibang gospel, 'di ba, nung may Yun yung una no? Yung ah, premise ah, so there's a possibility na doing so is na-delude sila or sabihin natin na-sway sila sa ganong thinking. Pero sir, madami ding Hmm. mga churches ngayon at thinking ng mga tao, Christian org o Christian man sila kung tawagin na Hmm. parang ganito. No, Ah, pag hindi ka maingat talaga. yes. Actually, halos lahat merong tendency na bumalik ka sa ganyan. Yes. Kasi kasi kapag uusapan natin ngayon, paano ba talaga mamuhay by faith? O Okay. ano ba yung ibig sabihin ng by faith Okay. na tinatawag? Hmm. Yung nga lang, yung Galatians na ito, sila, tama na sana yung Ah, una nilang gospel okay. Naniwala naman na sila. Kaya Okay. ngayon, ang sabi ngayon ni Paul sa kanila, sino bang kumulam sa inyo? Yes. O wala ba kayong utak? Or hindi ba kayo mga nag-iisip? Kasi parang sayang, no? Hmm. Alam mo yung tama na mali pa? Alam mo yung ganun? Ah. Di ba yung nakakainis nga naman yun, ano? Mm. You're running well. Ayun, yun So na. hindered you, who hindered you dun sa pagtakbo ng Parang maayos? nasway ka pa, no? Parang Ah, na-scam. Parang ah, ganun ang mm, dating, no? At nangyayari din yan sa buhay talaga mm, ng Kristiyano. Hindi bago yan sa, yes, maraming mga, ngayon, mga churches na umiimbento ngayon sila ng mga yes, bagong patakaran yes, para ma-micromanage o ah, mapasunod yung mga miyembro, yes, 'di ba? ah, Parang naaano na sa kaligtasan. yes, Parang ano ba yung mga example natin? Pag hindi ka nagbigay, mapunta ka sa impyerno. 'Di mm, ba? Mga ganun. Pag hindi ka nag-evangelize, mapupunta ka ng impyerno. okay, Ano pa ba? Yung mga by works na ginagawa, nagiging in a way legalistic ba yung isang churches? Ganon? mm, Na parang na-attain yung salvation by works ba? mm. Paano ba? Paano ba? Imperfection sa attendance, pagdi-devotion, O mga ganang kasi bagay. kasi ang tricky kasi maganda naman lahat 'Di Okay. ba? Ang Mm. tricky niya kasi tama naman lahat Mali ba na umattend ka? Tama naman. Yung acid test kasi dito is yung closeness ng ating puso sa Diyos. Kasi pwede Kung bakit kasing mo siya ginagawa, no? kasi pwede kasing mechanically nagagawa natin yung mga bagay na yun, pero yung heart natin is far away from the Lord. Mm. Kaya nga sabi ni Jesus, these people are good Worship you with in worshiping me with their lips, but their hearts are far away from me. So kumbaga, ang dinedesire ni God is yung tunay na relationship or tunay na intimacy sa atin. Hindi yung compliance na magawa isang bagay. Mm. Though there are times na parang ang dating o ang labas is nagko-comply tayo. However, it should not be the wholeness and fullness ng ating puso at saka ng ating buhay. Saka dapat malinaw na, oy, pag nagawa niyo to, hindi ibig sabihin mas save kayo Dapat ganun, no? Ah, Malinaw na ganun, no? kaya mainam yung pag-apply ng Matthew 5 verse 3, 3. yung blessedness sa pagiging poor in spirit, and yung pangalawa is yung blessedness for morning. Bakit? Kasi kung alam mo na ikaw ay niligtas lang dahil sa grace ni God, then how much more na hindi ka ba mahiya nun sa iyong mga kasalanan na nagawa? So you would mourn of yourself and realizing na hindi ka deserving na iligtas ni God. But then again, because of His grace and mercy, niligtas niya tayo. There is nothing we can do to deserve yung grace na yun. Ano ba yung mga ginagawa ng mga legalistic na mga church?
Ayun nga, attendance, ano pa? Yung pagdi-devotion, everyday, Actually, pagsulat ng... every little things, no? Pwedeng Ah, gawing legalistic, no? yes, Parang di na genuine, ganun ah. ba? Hindi na sa hindi genuine. Para bang ang nakikita dito is yung merit nung achievement. Hindi na yung pag-change, Finished no? work. Oo. Mamaya ipapaliwanag natin yan yung the just shall live by faith kung ano yung ibig sabihin ng ganung bagay. Tumula ko na, ha? 6. 6 lang. Tingnan nyo ang sinasabi ng scripture tungkol kay Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos at dahil doon tinanggap siya ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Okay, si Abraham. Sino ba to? Si Abraham is yung patriarch ng Israel, Ano the ba yung father of patriarch? faith. Father. So, ibig sabihin, Patriarka. So, ibig sabihin, pinaka-leader nila. Siya ba yung unang pinangakuan? Yes. Ang alam ko kasi, pag Abraham, di ba, siya yung I will make your descendants as many as the stars. Di ba? Parang yun. In the sky and as the sun on the seashore. Oo. So, kumbaga, sinasabi dito na si Abraham, kaya siya tinawag na father of faith, is because yung righteousness na pinagkaloob sa kanya is hindi by works, kung hindi by faith. Mababasa natin na wala pa namang ginagawa si Abraham is tinawag na siya na righteous. Paano nangyari yun? Tinanggap na siya ng Diyos. Nagtiwala pa lang siya. Oo. Wala pang ginawang mabuti. Wala Oo. pang kung ano. Oo. Paano nangyari yun? Sige. It is because by faith. By faith. Yun. Ngayon, if by faith na naganap yung bagay na yun, ibig sabihin, merong nagbigay ng grace. So, meaning to say, bago pa man dumating yung law of Moses o yung Nauna to demands Mas ng nauna law, siya kay Moses, no? mas nauna to, nag-ooperate na yung tinatawag na faith at saka yung grace. So, kumbaga, So, hindi siya nagsimula dun sa New Oo, Testament. akala kasi nauna yung law kaysa grace. May grace na noon pa. Why? Kasi in-account kay kay Abraham yung righteousness eh. Yung salita Wala pang law. Wala pang law. Nung time na to. Yung salita kasing in-account, ano yan eh, parang Ibinilang. business term yan eh. Ibig sabihin, inilipat in your bank account or inilagay sa pangalan mo. Pero hindi sa'yo yun originally. Pero dahil binigay sa'yo. Pero dahil binigay sa'yo yun. Pero again, ang pinanggalingan nun is si God. So, kay God galing yung righteousness. So therefore, walang ground ng human effort and achievement yung tao para ma-acquire niya or ma-deserve niya yung bagay na yun or yung grace ni God. So, ibig sabihin, by mercy lang na ibinigay ni God yung... Ano yung tawag doon? May term doon sa ganun, divine providence ba? Sorry. Ano yan? Yung ganung term, yung wala tayong pwedeng gawin. Hindi, pag sinabi mo sovereign si God. Okay. Pag sinabi mo kasing divine providence, ibig sabihin, yung will ni God na magbigay. Ayun. Provision kasi eh. Yung sovereignty naman ni God is yung pagiging malaya niya na gawin kahit pwedeng kumestyon. At malaya siyang gawin kahit ano ang gusto niyang gawin. May kausap ako minsan, akala niya ang sasabihin ko sa kanya na attribute ni God ay holy. Akala niya sabihin ko attribute ni God is love or just. Sabi ko, have you heard yung isang attribute or ano ni God na He is sovereign? Sovereign. First time daw niya marinig yun. And I would start with you with that. Would you think na ang Diyos ay Diyos kung hindi niya pwedeng gawin kung ano yung gusto niya? Kung limited siya. Kung limited siya. So ibig sabihin, hindi natin basta-basta pwedeng questionin yun. Kasi nga, the point na, kunwari, babawalan natin siya na bawal ito, ganyan, mali ito, mali ganyan. Hindi siya Diyos. Kasi limited siya eh. Nautusan mo, di ba? However, dahil si God is just, si God is faithful, so kumbaga lahat ng magagandang qualities is na kay God, yun yung reason bakit nawi-withhold yung ibang mga bagay because hindi niya nature gawin yung ibang mga bagay. Like sin.
He knew no sin. Mm. So, ibig sabihin, he is alien sa kanya and he is not able to sin. Incapable. Oo. Saka tulay. Ngayon sabihin nila, they make hindi kayang gawin si God. Ibig sabihin nun is, ano ba ang ibig sabihin nung hindi kayang gawin? Is it a positive or a negative? So kung hindi kayang gawin na a negative, bakit mo siya binibilang? Gusto mo pa ba na kayang magawa ni God yung Kasi if God daw is all good, He cannot be all powerful. If God is all powerful, He cannot be all good. Yun yung sinasabi nila. The problem with those sabihin nating mga philosophies na ibinabali-baligtad yung terminology is tao lang din naman ang gumawa ng rules ng mga argument na yan. So, hindi yan divinely blessed na mga argument. So, it may look an appearance of wisdom and appearance of intelligence. Pero pag binangga mo naman siya sa Biblia, it doesn't actually make a good sense. So, we ask many questions like that because we read sometimes the Bible less. So, hindi rin natin nagigets na sometimes na nasa Bible naman ay answer. Saka baka blinded tayo, di ba? Yes. Nung talagang light Yes. sa gospel. Kasi kahit ako rin naman noon, hindi ko talaga nagigets kahit anong basa mo. Unless talagang bigyan ka ni God nung wisdom at i-open niya yung mind mo. Yun yung sinasabi dito na si Abraham, ano bang ginawa ni Abraham? May ginawa ba siyang espesyal? Di ba? Para siya bigyan ng faith. Ito nga sabi, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Sabi dito, hindi dahil may ginawa na siya, hindi dahil tinuli siya, because the covenant of circumcision had not yet been wala pa. given. Hindi pa siya hindi pa binibigay. Kaya walang sense na i-impose ngayon sa panahon na ito. Which is, yun yung sasabihin din mamaya. So, ibig sabihin, sabi dito na nung si Abraham ay pinut niya yung trust niya kay God, especially sa pangako ni God regarding dun sa pararamihin yung kanyang offspring, as many as the stars in the sky and the sun on the seashore. So, ibig sabihin dito, hindi siya basta naniwala lang na magmo-multiply yung kanyang offspring. Hindi yun yung pinaka-point dun eh. Naniwala siya sa grace ni God. Na si God is gracious, na si God is capable, na si God is powerful, na si God is tutuparin niya yung sinabi niya. Not necessarily dun sa actual na promise. Yung, sa being ba? O sa dun sa nature, credibility o being ni God. Attribute. Oo. So, kay God mismo. May dalawa kasing uri ng righteousness eh. Yung una, yun yung righteousness na pinipilit nating gawin by our own hard work. Actual. Yung isa naman is yung righteousness na hindi tayo ang gumawa. Iba. Parang merong may term din, may actual righteousness saka merong parang legal yata. Or imputed na righteousness. Tama. Yung sarili nating righteousness will always fall short. Pero kasi yung tao, ang akala niya, ang bait-bait niya eh. Parang naghahanap siya palagi ng pagkukumparahang tao para masabing mali siya. Comparative tayo mag-isip eh. No? Kumbaga sa test, kunwari ang requirement is kailangan ma-perfect yung test para mabigyan ng reward. Yes. Ngayon, yung pinakamataas na nakakuha sa inyo is 49 out of 50. Isa lang mali? So, isa lang mali. Ngayon, sabi, okay, sorry guys, walang makakuha ng reward. Ngayon, nagreklamo itong 49 over 50. Bakit? Ako naman ang highest. Lahat yung mga kalabang, mga eskwela ko, 20 lang. Or mga ganun, mababa. Ako nga 49 no, almost perfect. Ang sasabihin na ng teacher, I do agree that you are almost perfect, but you fall short dun sa standard. So, umbaga, dun pa lang, malinaw sa atin na kailangan nating tanggapin na hindi na tayo magiging matuwid sa ating sariling pamamaraan. So, ibig sabihin, it frustrates us to think na we can earn salvation. Sige, sir. Sir, pwede mo ba akong i-convince o yung mga nakikinig na talagang
hindi talaga mabait ang tao. Kahit sa tingin niya A person mabait is siya. generally selfish. Start tayo doon. General. Generally, they are selfish. Sample tayo. So, for example, pagpili ng course. Pili ng course. Gusto kong mag-medicine. Bakit? Gusto kong maging doktor. Bakit? Kasi para yung mga mahihirap na walang pambayad is Matulungan ko. Ayan. mapagamot ko, Oo. or ma-check up ko ng libre. Kaya magkaroon sila ng higher chance na magkaroon ng better life Ayan. sa pamamagitan ng profession na pipiliin ko. Ang ganda ya. Bakit? Ang ganda ng sagot ha. Bakit gusto mo silang tulungan? Para maging masaya sila. O bakit pag naging masaya sila, magagawa nila kung ano yung gusto nila, ma-extend yung buhay nila. Bakit gusto mong humaba at ma-extend yung buhay nila? Para makita ko yung fulfillment sa kanila. Fulfillment nino ko bilang isang doktor. So, ang end goal mo pa rin is yung sarili mong fulfillment. Self-satisfaction. Yung ma-feel mo sa sarili mong you're good. But no one is good. So, doon pa lang, ang tao is generally selfish. Number 2, yung the way we think. Sabi is, huwag kang magnanasa ng hindi natin pagmamayari. Tama? Do not covet. Covet. Mainggit. Huwag nasa. Hindi natin pagmamayari. Minsan kung magsalita. Sana all. O yung diba? mga ganun. Yun na, sana all. Diba yung term na yun parang isang Confucius term ba yun? Actually, it is a Confucius term. Ito nga lang salitang deserve ko to. Diba? Selfish. I deserve this. Okay, I don't deserve this. If people would know the deep-seated Kung evil, i-stretch natin, if people would know the deep-seated evil and darkness inside their hearts apart kay God, they will not say na hindi ko deserve to. Pero ikaw, sir, ginagamit mo yung term na yun. Yung, Hindi. Kunyari, kasi ako minadidig ako niya, kunyari, may sa opisina, may kapopromote lang. Okay lang yun, deserve mo naman. Ano mo yun? Pag sa ibang tao, ginagamit ko siya as on that term. On that term. scope. Pero hindi ko siya gagamitin on my part to justify yung reward or blessing na natatanggap ko. Kunyari meron ka, kailangan deserve ko naman eh. Oo. Siguro gagamitin ko yung salitang deserve ko on the bad things or consequences ng mali kong decision. I would use that term. But I will never use the term na deserve ko to justify yung mga magagandang bagay as if na dapat talaga akong i-bless ni God. Walang ganon. May sense of Entitlement. Naman, Yun yung kailangan mawala. Okay. So, ibig sabihin dito, masama talaga ng tao. Yeah. Wala pa ng pagkabata. Yeah. Bagay, oo, no? Tignan mo lang kung paano mabilis na hawakan ng bata yung bigas o yung kanin, di ba? Nakaganon agad yung kamay. Isa-isa sa bagay, oo. Tapos daliri. nagtatantrums, laging gusto nila sa diba? kanila. No? Nag-aaralan namin. Now, tell me na walang taint ng evil. Lahat meron. So, kumbaga, even just the thinking na angat tayo sa iba, loftiness naman yun, or pride. So, kumbaga, wag tayong ganun. So, dun lang patunay na we are sinful no matter how good we are. Kay God, walang small sin, walang big sin. Kay God, sin lang altogether yung mga bagay na yun. Actually, nakatakot nga eh. Sabihin mo, hindi, maliit na sin lang yan. You're saying it is just a small sin, then why can't you give it up? So, in Tagalog, maliit lang palang kasalanan. Bakit hindi mo mabitawan? So, hindi mo siya pwedeng sabihin na small or big sin. Parang dinideny mo yung yung bigat. Yeah. Yeah, no? Yeah. Para yung mo, na lesson, yung guilt mo. Ganun eh. Whether malaki o maliit yung sin. Ngayon, sir, napapansin ko yung mga kasalanan, iniiba nila ng term. To make it more acceptable. Oo. Yun yung to make napapansin ko. To make it more believable and justifiable. So,
Meron, Kunyari ngayon, yung mga premarital sex, very normalized yan. tapos kapag Normalize sinabi, yan ngayon. pag sinabi mo yung sarili mong opinion, ika-cancel ka. Ayun. Then may mga sasabihin sila ng Old argument. school, tapos yung parang, ano yung tawag sa ganun? Sabi natin hindi ka progressivist. O yung, Kumbaga, may tawag sila. bigot ka pa. May mga ganun-ganun pang mga term. Basta ito lang gusto kong i-point. Bigot, Hindi naman tayo nagtatakda ng rules and regulations. yung moral, Earth. yung morality. Hindi naman tayo ang basihan at moral compass ng. So, kumbaga, May moral giver, So, kumbaga, napakahalaga na meron tayong moral compass and reference na hindi nagbabago. Kasi if our moral compass ay pabago-bago, hindi tayo reliable na gamitin yung reference Ang na. pinag-aaralan namin, sir, di ba, kami, deviance, Ang deviance daw kasi is your or odd behavior or bad behavior, nakabase siya. Wala siyang objective na basihan. Nakabase siya sa norm. Ang tao ang magsasabi kung deviant ka. Kaya, although hindi lahat ng mga deviant behavior is mali. Meron ding tama. Yes. Na, kunyari, deviant ka in a way na hindi yun yung norm, pero yun yung tama. Tapos, ikaw ang naging catalyst ng change. For example, lahat ng dadaya sa DTR, ikaw yung honest Oo. na Deviant ka sa mundo na corruption yun. ng system. Oo. So, kumbaga, yan, naiintindihan ko naman siya. Parang lesson namin yan sa culture, society, and politics. Ang point lang nun is walang perfect So, yun na human being maliban kay Yun Jesus. ang problema, sir, nga lang. Kasi nga, kung ganun, ang basihan niya is yung sinasabi lang ng tao, paiba-iba ngayon ang meaning. At hindi naman reliable yun. Oo. One time, may isa pa uli akong nakausap. Sabi mo kasi may ganitong book, no, may ganitong study, ganitong ganyan-ganyan. Have you realized gaano kadaming peer review and scrutiny ang ginawa dyan sa libro na pinag-aaralan mo? Na pinaniniwalaan mo? Sabihin niya, hindi sir, ganyan. Alam mo ba na yung Bible is na peer-reviewed at na-scrutinize ng sandamukal na beses sa sandamukal na pagkakataon sa sandamukal na panahon, but still stands to the test. Tapos mas paniniwalaan mo yung recent na libro na hindi naman dumaan sa ganong testing. So, kumbaga, napaka-ironic na paniniwalaan mo yung ganong bagay. Bias na lang din minsan ng tao kung ano gusto niyang paniwala. Yun isa sa napag-aralan namin. Kapag yung di ba, yung sabi nila yung deviant behavior, nakabase siya dun sa sasabihin ng norm. Pero, meron daw din na nakabase kung sino yung gumawa. Okay. Mo, parang kapag pogi ang gumawa, hindi siya harassment, nakakilig. Okay. Pero kapag pangit, harassment. pangit, manyak. Kasi depende sa gumawa nung deviant act. kung masasabi. Which is wrong. Oo. Kasi kumbaga double standard yung nangyari. Ngayon, let us be very careful na hindi naging righteous si Abraham by faith. Be careful with that. Paano kapag? Na hindi naging totoong righteous si Abraham by faith. Meron kasi, bang ganong thinking? Meron. Na hindi totoo yung verse o iba iba yung watered down yung... Oo, iba yung take. So, si Abraham is righteous because si God yung nag-impute ng righteousness sa kanya by His mercy. Hindi dahil si God tuwan-tuwa kay Abraham at sobrang mahal niya si Abraham at kahit ano gawin ni Abraham na mali is okay lang. Hindi ganun, wala namang ganun eh. Nagbigay lang ng mercy si God kay Abraham. And then si Abraham is nagbago. Sabi dito, his faith was not his righteousness, but God so rewarded his exercise of faith. As that upon it he reckoned or imputed the righteousness of him in whom he believed. So kaya niya dineclare na si Abraham is righteous. Why? Because nagtiwala si Abraham sa kanya. Okay. Kaya dapat maintindihan nyo na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos
ang mga totoong anak ni Abraham. Okay. Okay, meron na namang Mm. totoong anak ni Abraham. Ano Okay. ba sir yung term na sons of Abraham? Okay. Saan ba nag-originate yung term na yan? O ano bang ibig sabihin yung term na yan? Yung kasi 'di ba pagpapalain daw yung mga anak ni Abraham. So para ang thinking is yung literal na anak ni Abraham. Descendants. Mm. Kalahi. Ganun. Oo. Actually, both naman na pagpapalain ni God yung literal descendant ni Abraham at saka yung spiritual descendant ni Abraham. Saka parang ano no? Nung panahon ni Jesus, yun yung pride nila no? Oo. Sons of Abraham kami. Oo. Meron parang kaya sinabi sa John 1:12, 'di ba? Not by blood eh. For those who believe, 'di ba? Medyo may naskip lang akong dalawang bagay Yung may mga ilang rabbi noon na naniniwala sila na si Abraham kaya lang naman may righteousness. Hindi dahil sabihin natin na inimpute to ni God. Niniwala sila na dahil sobrang mahal lang siya ni God. Yun. Pero may ilan naman na naniniwala ng mga rabbi na yes, by faith, tinanggap ni Abraham yung grace ni God. Kasi, paano mamaster ni Abraham na masunod yung lahat ng batas na yun? So, it would have to be by faith. However, ang point dito, may mga ilan palang rabbi na naniniwala na ganun yung si Abraham. Bakit hindi na-miss out nila yung point ni God? Na hindi intention ni God na yung law ang gamitin para maging righteous tayo. Nang intention ni God para tayo maging righteous is yung kanyang grace. It's not about the law keeping but the faith receiving. Nice. So ngayon, sabi dito, merong command dito si Paul na no. Sabihin, alamin nyo yung knowledge na to kayong mga Galatians. Ang binabanggit dito na sons of Abraham is yung those who are in faith. So spiritual. Mga taong naniniwala din kay Kristo. Oo. So sabi dito, ito yung rebuke ni Paul sa mga Jewish Christian na tinatry nilang i-convert yung mga Gentile Christian under the law. They believe, isip ng mga Jewish Christian, na mas superior sila because literally sila ay descendant ni Abraham at na-observe nila yung law. Ngayon, sabi naman ni San Pablo, Ang racist, hindi, parang discrimination. discrimination talaga. Ngayon, sabi ni Pablo na ang pinakamahalagang link kay Abraham is not genetics at hindi rin by works. So, ano yung pinakamahalagang link talaga kay Abraham? It's faith. Sir, anong discrimination sa church ngayon? May social class meron pa rin. Actually, ang discrimination sa church na common na nakikita ng mga tao is yun nga, yung mas favor sa leadership position ang lalaki kaysa babae. They may view it as a discrimination. Lalong-lalo na kung hindi naman sinasabi ng maliwanag ano ba talaga ang function or role na babae. However, may mga ibang religion kasi na ganun din naman yung thinking. Pero may mga religion na equal ang treatment nila pagdating sa mga religious leadership and service sa ibang world religion. For example, sa Taoism at saka sa Buddhism, equal ang power ng lalaki at saka ng babae. Pero sa Christianity kasi, mayroong hierarchy na yung lalaki ang talaga nag-go-govern sana sa sarili niyang family. Yung mga ganun. So yun, in that shade or in that particular sense, maaaring yun yung discrimination. Pero kung biblically speaking naman, hindi naman minamak yung babae or dinedebase yung babae. It's not supposed to look like pero sa realidad ngayon, simbahan, anong discrimination? Siguro may discrimination patungkol doon sa ganun pa rin mga simpleng bagay sa itsura. Pwede. Mahingi lang ng tulong yan. Di ba? Based sa outward appearance. Maganda. O kaya naman yung treatment kapag pleasing yung personality ng umating. Ako kapag yung mga anak ng pastor, mga ganon. Ano yan? May special treatment din sila. Isa pa parang yun. ganon,
Na kahit nagsisin, di ba? Kahit na may ano. Which is hindi dapat ganon. Oo. Tama. Okay. May ganon din. Ngayon, sabi dito, hindi tayo, ang link talaga natin kay Abraham should not be genetics. It should be faith. So, yun yung mga totoong children ni Abraham, yung merong ganong faith. Ngayon sabihin mo, paano yung mga Hudyo or Jew na may faith din naman sila ni Abraham or faithful Di din maganda. naman? O, di maganda. Oo. Kasi, hindi lang sila sons of Abraham by genetics, they're also sons of Abraham by faith. Oo. Yun mas okay yun. Tama naman. So, another is, it's a great comfort kasi yung mga Gentile Christian, hindi sila second-class citizen sa mga Jew. Because in the latter sense na si God, uunahin lang yung mga Jew. Pero all nations will be blessed. So, inuna lang yung Hudyo. Okay, ngayon, dito tayo mag-ingat naman. Yung replacement theology. Ano ba yung replacement theology? Replacement. Sabi dito, the idea that God is finished with the literal Israel as a nation or distinct ethnic group. Oo. And that the church spiritually inherits all the promises made to Israel. So parang medyo... Sa imbis na yung Israel ang re-receive ng mga blessing na intended kay Abraham at sons of Abraham. Napalitan na. Ang papalit doon yung mga Gentile Christian o yung church. Hindi daw ganun. Just because na winidhold na muna ni God yung plano niya dito sa Israel at para makapasok yung mga Gentile, that doesn't mean hindi niya babalikan yung mga Israelite. Kasi sinabi yun no? Babalikan niya yun. Kasi una niyang pinili ang Israel, so may plano siya doon. Babalikan yun. So, kumbaga, si God... Kaya dapat ang Gentiles, wag di mayabang. Yeah. Yun nga sinabi sa kanya, magyayabang ka ba? Ikaw na ikinabit ka lang. Hindi naman talaga You're ikaw grafted lang. Grafted. Talagang hindi ka magyayabang. Kundi magiging thankful ka. Yan. Because hindi ka intended para doon supposedly, pero nakapasok ka. So, kumbaga, wag tayong mayabang. Lumugar ka lang. Ganun. Yeah. Ngayon, makikita din natin dito na yung promises ni God kay Abraham is enduring. Why? Kasi hindi lang doon sa spiritual children yung blessing niya. Even doon sa una niyang pinangakuan, yung Israel. So ano yung point nun? Hindi pa tapos si God sa Israel. Hindi pa tapos si God sa Israel. Contrary to the popular na... Siyempre, wag mo namang anihin, di ba? Hindi mo naman sinasamba ang Israel. Yes. Hindi mo kailangan namang masyado silang purihin, di ba? Galangin mo. So hindi natin madedenay na si Abraham, both na merong literal na descendant, meron din siya tinatawag na spiritual descendant. However, sabi dito, no one can deny that it is far more important to be spiritual son of Abraham than the genetic son of Abraham. Kung both, di maganda. Pero bilang Pilipino, malabo, no? Kahit na may dugo ka pang Hudyo. Pero malabo, no? Parang malabo na yung half Pinay, half Pinoy, half Jewish, no? Parang wala pa ako masyadong... If you would have to be Jew, kailangan mo i-observe yung lahat ng kaya parang mahirap siyang Tapos ngayon, parang pag Jewish ka, free Palestine na naman. Diba kay Gal Gadot, inaano yun, magpo-post siya, tapos lagi yun yung comment. Okay, 7, 8 and 9. At kahit di pa nangyayari, sinabi na sa scripture na tatanggapin ng Diyos ang mga Gentiles dahil sa pananalig nila. Kaya noon pa, sinabi na ng Diyos kay Abraham ang magandang balita. Dahil sa iyo, ibe-bless ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Nagtiwala si Abraham kaya tinanggap niya ang blessing ng Diyos. Gaya ni Abraham, ibe-bless ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Mahalaga yung sinabi dito na at sa kasulatan and the scripture. So kumbaga, si Paul dito ay hindi nagbe-base sa experience lang. Hindi siya nagbe-base sa kung ano yung alam lang niya. Nagbe-base siya sa kung ano yung nilagay sa Bible. Yan sabi niya dito na lahat ng mga bansa
ay pagpapalain. So, hindi lang exclusive sa kanila. Hindi lang sa Israel. kanila exclusive. Naging channel lang sila. Sila lang yung inuna. Pero hindi doon nagtapos. So, ibig sabihin, umpisa pa lang kay Abraham pa lang, nasabi na talaga may plano yung Diyos sa mga Gentiles. Gawin nyo masyadong angkinin. Ito yung sasabi kong argument nun. Bago pa nagkaroon ng Israelite, lahat Gentile. Nung hindi pa pumipili yung Diyos, wala pang Israel. No, lahat. Lahat Gentile. Bakit mo titignan na angat ka? Yun yung para hindi magkaroon ng inferiority yung Gentile. Ngayon naman, kung hindi ikaw yung hinirang, hindi ikaw yung pinili, pero kinuha ka pa rin, by mercy, ikinabit ka pa rin, huwag ka rin naman mayabang. So, kumbaga, thankful ka, and upon that privilege na kinupkup ka, huwag ka naman umasta na para ba ikaw yung unang pinili. Yun, huwag naman ganun. So, Masaya ka, maging thankful ka. Kumbaga, ipag-pray mo din yung Israelite. Parang ganito, yung sa ubasan, ano? Di ba may mga naunang nagtrabaho sa ubasan? Pares lang sila ng reward. Okay. Pares ng sweldo. Pero lahat naman sila pumayag na gano'n. Pumayag. So, kumbaga, instead, let us pray for them. Kasi mga anak din sila ng Diyos. Mga children din sila ni Abraham. Genetics nga lang. However, kung sabihin natin God may grant them repentance, hindi lang sila genetic sons of Abraham. They would also be spiritual sons of Abraham. So, okay yun. Now, ang intention nito ay to destroy the idea that Gentile must first become a Jew before they could become a Christian. Hindi yon necessary. Hindi necessary na ang Gentile ay maging Jew muna para tanggapin ni God. Parang merong pre-Christian, Oo, tas meron pang parang entitlement na mas kaming race. Mas mataas yung race namin, mas angat yung race namin. Sir, si Hitler, bakit niya pinatay yung mga Jew? Parang second class ba ang Jew sa kanya? Actually, ini-indoctrinate nga niya yung mga bata na yung mga Jew ay mga devils. Kaya pinapatay niya. Pero ironically, nung bata siya or nung di pa siya ganon, may impluensya, ang nagligtas sa kanya is Jew. Nung nagkaroon siya ng, ewan ko ano, ka-accident ba yun or something. At sige, tuloy mo lang. Saan tayo? 10. Pero sinumpa ang lahat ng umaasang tatanggapin sila ng Diyos dahil sa sinusunod nila ang Jewish law. Kasi sinabi sa scripture, ayun na naman, quote siya ng quote, sinumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa law. 10. Sabi sa James 2, 10. Ang isang tao na sumusunod sa batas at sinira ang isa, guilty na daw na sinira niya lahat. So, kumbaga, It only takes one. So, ibig sabihin, we cannot expect na ang isang tao is matatanggap yung salvation by doing the works of the law. Saka makasalanan talaga tayo. Oo. Minsan hindi lang natin nakikita ang makasalanan tayo kasi hindi pa natin na-encounter ng totoo ang Diyos. Di ba? No, sir? Kasi kunyari sa ibang tao ka magkukumpara, syempre, bias ka eh. Kukumpara mo ba yung sarili mo sa mas mabait sa'yo? Bira, di mo? Ngayon, sabi nga dito, if yung great patriarch na si Abraham ay tinanggap ni God just because of faith, then it follows na yung mga sumunod na tao sa kanya ay hindi rin magtatagumpay na magkaroon ng good deeds na matatanggap sila ni Lord. Ibig sabihin, si Abraham, tinanggap siya ni God by faith. Why would you think na mapiplease si God sa good works natin kung wala tayong faith? Ibig sabihin ba nun, sir? Faith ang requirement. Ibig sabihin ba nun, sir, huwag na tayong gumawa ng maganda. Hindi rin dahil binabanggit sa Ephesians 2 verse 10 na simula pa nung umpisa ay inihanda na tayo para sa paggawa ng mabuti. Kumbaga, yun yung bunga lamang. Yes. Yun yung sigurong hindi maintindihan ng ibang mga relihiyon eh. Kasi sinasabi nila kayong mga Christian kayo, mga by faith kayo.
'Di ba? By faith alone kasi ayaw nila niyan eh. Minsan ayaw talaga nila ng faith alone. Hindi, ng faith. Ma-pride kasi ang tao, gusto nila laging meron silang part Oo. sa kanilang Hindi salvation. hindi po ang ibig sabihin na kami naniniwala o naniniwala tayo na tayo naligtas lamang by faith and not by works. Mm. No. Hindi ibig sabihin nun kahit gumawa na tayo ng mali, 'di ba? Kahit sabihin natin hindi na tayo nag-ooperate sa law ni Moses, tandaan natin na nandyan pa rin yung standard ni God Oo. ng pagiging banal. Ang ibig sabihin niyan is niligtas ka ni God, tapos naniwala ka, syempre, at niligtas ka ni God. Yung bunga nun, is gagawa ka ng mabuti. Yun yung resibo ng paniniwala mo. Di ba? Paano mo ba masasabing naniniwala ka? May katumbas yun na gagawin ka dahil naniwala ka, di ba? Ito Gets yung mo ba? magandang, lagi ko itong ginagamit tong illustration na to. Yung, limbawa, nagpray yung buong bayan na umulan. Dahil matagal na hindi umuulan, hindi matubo-tubo yung pananim. And after nila mag-pray, kinabukasan, isang batang maliit lang ang may dalang payong. Nagdala siya ng payong kasi nagtitiwala siya at kumbinsido siya na sasagutin ng Diyos yung panalangin nila na umulan. Sino ngayon na may paniniwala doon? Yun. And yung magandang example pa, yung kay Houdini. Okay, Houdini. Yung tinanong niya, totoo bang kwento yun? I believe. Okay. Magician siya talaga o Ano, exhibitionist? parang ganon. Basta ang point lang doon is yung lesson. So nakita naman nila na kayang tumawid sa lubid ng tao. So nagtanong siya, naniniwala daw ba yung mga tao na kaya niya magtawid ng another tao dun sa lubid? So hiyawan sila, yes. Then tsaka natin tinanong, if yes, sino gusto mag-volunteer na sumampa sa akin? Wala naman nagtaas ng kamay because they fear their own life na baka mahulog sila, mamatay. Pero sabi nyo na nagtitiwala kayo or naniniwala kayo. So, kumbaga, madali lang sabihin na naniniwala tayo pero yung puso natin hindi naman totoo. Totoo nga ba? Totoo nga ba? So, ibig sabihin yung pagsampa, hindi siya yung works. Yes. Na works lang apart sa faith. Faith siya na nagbubunga at nakaangkla dun sa works. Tama sir. Ngayon, the hypocritical doers of the law are those who seek to obtain righteousness by mechanical performance of good works. So, it is such a hypocrisy na kaya nating i-earn yung salvation by good works. Kasi nga, mamamali at mamamali tayo. Kaya nga, gustong-gusto ko yon yung linya na yon ni Paul na hindi na ako umaasa pa na kaya ko maging matuwid sa sarili kong kabutihan. Umaasa na lang daw siya. Saan? Sa righteousness na ibinigay sa kanya ni God. Why? Kasi nga, nung nag-take ka ng test, naka 49 out of 50 ka. So, hindi mo naabot yung standard ni God. Lagi tayong fall short. So, kung lagi tayong fall short, ano man gawin natin na pagpapakahirap na ma-perfect natin yung batas, hindi natin ma-perfect. Why? Because hindi naman tayo tinutulungan ng batas na ma-overcome yung kasalanan at masunod yung command ni God. Wala siyang empowerment. Oo. Ang ginagawa lang ng batas ay ipakita sa atin na mali tayo. Yung standard ng Diyos. I am not saying na yung batas ay mali. No. Di ba sabi nga ni Paul, kung wala ay batas, hindi ko malalaman na masama palang mainggit. O yun. So kumbaga, the law is good. The law is good, but it doesn't empower us to follow God. It doesn't empower us to be saved. Hindi lang helping hand siya. No? It only accuses rules us. Rules lang siya talaga. Rules. It only accuses us and justifies yung kasalanan natin. However, yung grace. However, yung grace is, alam ni God na hindi natin kaya. That's why He provided the way. Yun yung sa Ezekiel, no? Na I will give you a new heart, diba? I will turn your heart of stone into heart of flesh. And I will cause you to obey my command and statute, diba yun? Oo. Kasi, I will sprinkle clean water, diba? Kasi hindi naman din natin masisay ibang tao bakit ganyan paniniwala nila. Because may mga ilang verse sa Bible na tila ganun yung dating. Na kapag nag-obey sila, may blessing. So parang hindi nila maihiwalay sa isipan nila na ma-earn nila yung salvation. Totoo naman. No. Totoo naman yun. However kasi, sige, may dalawa kasing ibig sabihin dito yung tinatawag na law ni God. Una, either yung sabihin natin na yung commands
or law ni Moses. Okay? Yung pangalawa naman, ang tinutukoy doon is yung simpleng word ni God. Madalas, simpleng yung word ni God ang tinutukoy doon or yung standard ni God. Hindi naman law of Moses na Nung sa tinatawag. Exodus. Oo. So, ibig sabihin, no? So, ibig sabihin, let us not think na just because ginagawa natin yung bagay na yun is deserving at entitled na tayo na makareceive ng material blessing. Kaya nga, di ba, nung in-interview si Carlos Yulo, Ni Tony Gonzaga. ni Tony Gonzaga, Napanood mo? yung part lang na yun, hindi ako naiinis dahil sa sinabi niya. Ano yung sabi niya, yung parang blessing? Oo, dahil sa tingin niya, sumusunod naman siya, ganito, ganyan, ganyan. Baka kasi, wala naman nagturo sa kanya ng maayos. Niya doon. Kaya ibig sabihin, hindi siya aware na ganun pala. Kasi kahit ako, nung before ko maunawaan tong lahat ng bagay na to, ganun din thinking ko, pag gawa ko na mabuti, expected na Ibe-bless ka ni God. ibe-bless ako ni God. So, para bang ang nangyayari sa akin no ganun, ang mindset pala na iniisip ko is yung tinatawag na karma. So, kapag maganda yung ginawa ko, good karma Saan points. yung karma? Buddhism ba? Hinduism and Buddhism. Ano siya? Dharmic religion. Karma. So, kumbaga, Sa Boruto, karma yung tawag eh. nag-accumulate ka ng mga good points or energy na yung energy na yun is matatranslate siya in a better reincarnation or in better thought, in better tawag dito, consequences sa buhay mo. Hindi ganun. Oh, however. Yes, may sowing and reaping sa Bible. Hindi ka. Pero ang blessing ni God ay not always material. Kasi pagdating sa New Testament, ang inaano dito na blessing ay spiritual. How would you add up to that? Saka sinabi sa Ecclesiastes din sa Christianity na hindi lahat ng malakas na nanalo sa gera. Hindi naman lahat ng mabilis na nanalo sa... At hindi lahat ng mas matanda, sila yung laging nakakaalam kung di tama. So, kumbaga, hindi laging ganon. Yeah. Walang swak na formula, no? Yeah. Pero ito yung sure. Yung law, hindi kanya binibigyan ng kapangyarihan na ma-save. Hindi kinalulugdan ni God na lawkeeper ka. Ang kinalulugdan ni God is faithful ka. Kasi ang lawkeeper, parang bang nakabase ka sa sarili mong righteousness. Hindi mo pinangahawakan yung righteousness parang ni God. yung nangyayari dun sa rich young ruler. Diba? The audacity naman na I have kept this even from my young age, di ba? Kaya nga sabi dito, sumpain yung tao na does not continue doing lahat na nakasulat sa batas. 613 ang batas sa mitzvot. Hindi sa masunod mo lang siya once yung 613 na yun. You have to keep following that hanggang mamatay ka. And who could do that? Wala. Tsaka mo idugtong ngayon, for the wages of sin is death. Ade, patay ka din. Kung gusto mo bumase sa strict law, patay ka din. Oh. So, legalism is a very slippery mountain na akala mo nung una maakyat mo, pero you won't. Yan. So, kumbaga... Kaya sa Pilgrim's Progress, yung law na yun is mountain eh. Oo. Hindi mo maakyat yung pinakadulo nun. At hindi mo mafulfill lahat. That's why, kanina tayo aasa dun sa capable na magawa yung bagay na yun. Which is si Jesus. Empowering grace, ano? So, kumbaga, kasi sinabing curse is everyone. Everyone na hindi nakakasunod. Mamili ka. Doon ka sa curse ng law na hindi mo mape-perfect o doon ka sa gift ng grace. Doon na ako sa gift ng grace. Dito, ang requirement, you abandoned all hope sa sarili mo. Yun ang requirement. Kaya fully surrendered ka talaga. Okay, God, wala ngayon, hindi na ako ang may hawak ng aking kaligtasan. Sa'yo ko na pinagkakatiwala. O kaya, nagbabasa ka na ng Bible kasi alam mong, hindi kasi ako eh. Babasa ka ng Bible kasi nananalangin ka na kasi mali yung alam mo. Dahil mali di alam mo. Mali di magagawa mo kasi mali yung alam mo o kulay alam mo. Diba? Okay. Kala mo lang kasi mabait ka eh, minsan. Kala mo lang. Kasi nga ang basihan natin, yung sarili nating bias. Ito na. 11.
Kung ganun, maliwanag na walang taong tatanggapin ng Diyos dahil sa pagsunod sa Jewish law. Kasi sabi sa scripture, yan na naman mabubuhay ang taong tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala. Okay. So by faith. So, naramdaman ng mga Hudyo na dahil walang kayang makaperpekto ng mga batas ni Moses, ano sabi dito? Walang makakatanggap ng kaligtasan gamit ang pagsunod sa batas. Why? That's why they place emphasis saan? Sa pagiging anak sila ni Abraham. What is ibig sabihin? Nagtitiwala. Padrino system Ah, sila, no? Faith pa rin yun. Kaya nga lang ang object ng faith nila si Abraham, hindi si God. Mali, misplaced. Misplaced. Ngayon. So, sabi dito, Tao this is talaga. why they place emphasis on their descent from Abraham, essentially trusting in Abraham's merit to save them because they sense that their own merits could not. Ang problema, kung yung righteousness ni Abraham sa sarili ng good works, yung titignan natin, wala. Pero kung ang tatanggapin nila is yung righteousness ni Abraham na imputed ni Christ, then medyo naiintindihan na nila na si Abraham hindi tinanggap hindi na-acquire yung righteousness on his own. Tinanggap niya lang ito galing kay God. Okay. Ngayon, sabi dito, ito yung maganda. The just shall live by faith. Lagi itong quoted na verse ni Habakkuk. So, ito ay binanggit sa Habakkuk 2 verse 4. Ngayon, ang maganda dito, if you are found to be just or approved before God, ibig sabihin, hindi ka nabuhay by law. Nabuhay ka by faith. Kasi ang kalulugdan lang ni God is yung taong faithful. For without faith, it is impossible to please God. But all na lumalapit sa Kanya or coming to Him must first believe that He exists. Tapos nire-reward niya yung mga tao na diligently na nagsisik sa Kanya. Hindi sinabing mahirap makalugdan si God pag walang faith. Hindi rin niya sinabi na baka hindi ka makalugdan ni God. Ang sabi, impossible. So why would you think na yung pagiging lawkeeper mo, lahat ng law, would make you deserving dun sa approval ni God? Hindi nga doon ipinlace ni God yung approval niya. Hindi sa pagsunod ng batas inilagay ni God yung approval niya. Saan? Sa faith natin sa Kanya. Ngayon, 3 beses kinote yan sa iba't ibang book sa New Testament. Simulan ko Romans 1:17. Nung kinote ni Paul ito, yung Habakkuk 2 verse 4, sabi, the just shall live by faith. Saan ang emphasis? Sa faith. Na it is only by faith natin marireceive yung grace. So pag sinabi natin only by faith natin marireceive yung grace, yung makapagpapalinis na tubig sa ating katawan ay pwede lang nating masalok gamit yung tabo na faith. So kumbaga, Pinoy so ibig sabihin, yung tabo, hindi kanya kayang linisin. So ibig sabihin, yung faith lang natin per se, hindi yun yung naglilinis kundi yung grace ni God na sinalok nung faith. So ibig sabihin, sino ba ang gumawa nung panglinis na yon? Tayo ba? O hindi rin. Sino nag-provide nung panglinis na yon? Tayo ba? Hindi rin. Si God. So by faith ang emphasis. O dito sa pangalawa naman, sa Hebrews 10:38, kinote din yung Habakkuk 2:4. The just shall live by faith. Yun uli. Pero ang emphasis naman niya dito, hindi na sa faith. Saan? Sa live. So, mamuhay tayo na tanggap natin that there are times na magkakamali tayo. But not an excuse to continuously and habitually sin, kundi para hindi na tayo makondemn. Na hindi na tayo nakabase sa ating perfection para masave. Nakabase tayo sa ginawa ni Christ. So, ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa constant condemnation na as if anytime mawawala lagi yung salvation natin. Because kung ang salvation natin ay nakabase sa ating good works, it will be lost anytime. Buti na lang yung salvation natin is nandoon kay Christ.
Last one. Sa tingin mo, nasa kamay mo yung salvation, may No. wala mo. No? Maiwawala mo. Mm. Now, lastly, Galatians 3 verse 11. Ganun din. Ito, yun yung binabanggit dito. The just shall live by faith. So, saan naman ang focus? Sa just. Sa mga tao. So, kung ikaw, may faith ka ni Abraham or truly descendant ka ni Abraham, Mamumuhay ka lang. okay. Paano mo yun, paano mo masasabi na just ka? Simple lang. I-abandon ko yung hope ko sa sarili ko na kaya kong masave on my own pagkakatiwala ko kay God. Then, tsaka katatawagin na ikaw ay just. Verse 12. Gusto mo pa umisa? 12. Yet, kasi yet yan eh. Oo nga. Sige. Pero hindi ibig sabihin na pag sumusunod ka sa Jewish law, nagtitiwala ka na sa Diyos. Sabi nga sa scripture, dami niyang kinukot, no? Oo. Nakadepende ang buhay mo sa law kung yun ang sinusunod mo. Okay. Ito yung problema. Yung iba sabihin, I did my best na sumunod naman talaga ako sa law eh. Siyang ruler. Yung mga kulang, ikaw na magpunugan. So, ang ginagawa, pinagsasama nila yung law Faith. tsaka yung faith. Fusion. Ang sabi dito kasi is, the man who does them shall live by them. So, ibig sabihin, hindi ka magtitira ng ilan na, ay, hindi ko kasi nagawa yun eh. Hindi mo ititira yun. Hindi siya flexi, ano? Hindi siya ganun. Gawin mo din yun. Pag sinabing na bumuhay ka by law, gagawin mo lahat yun, even to the dot and even to the letter. Kung maging strict ka dyan sa lahat. Yes. All the way ka. Yes. Ngayon naman, meron kabalik Parang ganito eh, no? Parang gusto mo mong bylaw, tapos pag di mo na perfect, saka kang mangingi ng grace period. Ayun. O, ito Sabi dito, if you want to live by the law, you must do it. Not try to do it. Must. I intend to do it. Hindi rin ganun. Ano pa? I really want to do it. Hindi rin ganun. Ang sabi, you must do it. Obligado. Oo. So, ibig sabihin, madali sa atin na medyo i-comfort yung sarili natin with good intention. Kaya nga lang, pag namuhay ka ng by law, performance ang kailangan dito. Kaso nga lang, ano ang kailangang performance? Perfection. Kaya ba? Hindi. Kaya nga ang gospel, sa totoo lang, it is a despair to the proud, to the Pharisee, to the hypocritical Jew. Despair talaga siya. Bakit? Kasi, Stumbling block. Kasi, Jew. sabihin nila, Tama ba? bakit tinanggap lang nila by grace? Kami nga, ito hirap na hirap po, hindi pa namin. Kasi inaano nyo by law. Hindi nyo talaga marireceive yung salvation by law. Kasi, Tapos baka parang meron silang feeling na ganun lang pala masave, nagpakahirap pa kami. see? Dapat magpakahirap din itong mga to. Oh, Unfair see? eh. Diba? Baka gumanon May sila, mga no? ganun pa sila. Pero ang sabi, para sa mga sinners na humble and repentant, ano sabi? They are hope. Yung gospel ay hope para sa kanila. So, ano yung point? Mamili ka, saan ka tatayo? By law or by faith? Saan? Ngayon baka sabihin mo naman, de by faith na lang. Tapos mamuhay na lang ako sa kasalanan. Ay, hindi mo naintindihan. 'Di ba? Hindi mo naintindihan kung ano yung essence ng faith. Ano sabi ni Paul? Certainly not. Certainly not, 'di ba? Dahil pag nag-a-abound yung sin, grace abounds even more. Sasabihin ba ng isang tao na ni-receive lang by faith yung salvation niya na wala siyang ginawa at sobrang precious ng tinanggap niya? Yung pinulot ba niya na perla sa burak na sa dumi ng hayop is casual ba niyang ibabalik uli para pulutin uli? Hindi siguro iingatan mo na wag mahulog uli dun sa kaputikan yung perlas na inahon. So in short, ikaw na inahon ng Diyos at ala ka pang ginagawa, inahon ka na ng Diyos sa burak ng kasalanan. Bakit mo itatampisaw uli yung sarili mo dun sa point na yun? So kumbaga, ang totoong naligtas by faith is hindi ganun mag-isip na para bang Ang ganang mindset. so kumbaga hindi nila abusuhin.
O siguro hanggang doon lang kasi itong 13, 13 na lang. kaya naman siguro to hanggang ano yung huling verse? Hanggang 29. Kaya siguro yan or kaya yan. Sige, Sige. pipilitin natin. Mm. So yun lang guys, ang ating pag-uusap. Sana po maliwanag sa lahat na ang kaligtasan talaga Hindi ay baylo. hindi by law, hindi sa sariling gawa. Kung hindi, actually, gospel in a nutshell itong ginawa natin. Now, if there wants some huling habol, saan pumapasok yung paggawa ng mabuti? Yeah. Yung paggawa natin ng mabuti is pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi na natin iniisip na, itong paggawa ko ng mabuti na to, ito yung Plus magliligtas. points. O plus points sa akin, or ito yung magliligtas sa akin. Wala nang ganun. Pagpapasalamat lang sa kabutihan. Saka it comes natural when you're a true Christian. Yes. Kasi yun yung being mo eh. Oo. Pipilitin ba ng mangga na mamunga siya ng mangga? Hindi. Yun yung natural niya. Yun yung natural niya. So again, yung paggawa ng mabuti, hindi, ala na sa mindset mo na ina-earn mo yung salvation nun because tanggap mo na you can't. Itong paggawa na to is just a thanksgiving. Saka sa to Diyos. please God, syempre. Yun na yun. Aware ka na, syempre gusto mo masaya ang Diyos sa gagawin mo. But we can discuss some more of that sa susunod. Dami din eh. No? Guys, yun lang. Salamat sa inyo. God bless. Goodbye.